Yung sikat na halos 5 dekada na dito sa Maylaloma, sobrang mabibilib kayo dahil bukod sa nakaka 100 kilos sila sa isang buong araw ng chicharong bulaklak at bituka, nang dahil pa dito na pagtapos niya lahat ng anak niya sa pag-aaral, na ngayon ay 3 nurse na at 1 pulis. Ito yung pinaka-normal size niya siguro. May mababigat. Kagaya niyan, doble-doble. Ang lumalabas parang 2 na talaga siya. Sa laki, oh. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, i-try na natin! Hi, Sir Ryan! Hi, magandang hapon po. Tanong ko lang po kung gano'n nakatagal tong Ryan's Lechon nyo. Itong Ryan's Lechon, since 1990 yung lechon. Pero yung sicharong bituka at yung bulaklak, nag-start ako nung 1982. Mas nauna siya? Mas nauna. Noong time na yun, sicharong pa lang ang sa amin eh. Ang nakaupa rito kasi, Mang Tomas. Mang Tomas, Mang Tomas yung may-ari ng lechon. Umuupa sa amin, kaya ang kontrata namin, yung sitcharon sa harapan sa akin, yung lechon sa kanila. Okay. Tapos eventually nag-transition din kayo sa lechon. Oo. Nung nag-lapse na yung ano namin, yung kontrata, ako na nag-take over. Nice. Apo. So tanong ko lang po sa inyo, Sir Ryan, kung bakit kaya sa inyo yung pinakamasarap na chicharong bituka at bulaklak? Unang-una, magandang klase yung bulaklak. Pangalawa, talagang parating bagong luto. Tsaka natutusta namin ang gusto yung bulaklak, hindi siya mataba. May sekreto kayong ginagawa sa pagluluto, no? Pati yung bituka namin talagang try na tayo siya, wala siya talagang mantika. Ano oras po kayo nag-open dito? Pagka po, simpleng araw, mga 6 a.m. hanggang 7 p.m. Pagka Sabado at Linggo, mas maaga kami, 4 a.m. lang meron na. Wow, mas maaga kasi mas maraming bumibili pag weekend Pero wala kayong pahinga, no? Sa linggo or wala, ganyan. Yung pinakagabi na talaga, yung pagsara namin, yun ang pinakapahinga namin. So everyday nandito kayo. Pag naghanap sila ng lechon, chicharong bulaklak, nandito kayo lagi. Kasi dito mas holiday, mas mabili. Mas sabagay. So ano po, sa chicharong bulaklak naman po at saka bituka, gaano kadami yung pinaka nabenta nyo sa isang araw? Ay, ngayon may benta po kami ng mga 100 kilos na bituka at saka yung bulaklak. Okay. Pero everyday po yun. Everyday? Wow. Dami, 100. Ordinary day yan, ano? Ordinary day. Pero dati nung nag-viral po kasi, nung kasagsagan nung nag-viral kayo, gaano po kadami yung inabot nyo? Ay, nagpo 400 kilos kami nun everyday. Wow, grabe. Pero ngayon, yung regular na 100 kilos a day, talagang success na rin. Opo. Siyempre, laking bagay na rin po. Sa tagal nyo po naglelechon, ano tingin nyo naging impact nito sa pamilya niyo? Ang laki po ng naitulog sa akin to sa lahat ng panahon nun, ng kahit kahirapan. Lahat ng anak ko napagtapos ko. Yung nagkaroon ako ng 3 nurse tsaka 1 pulis. Ang galing. Yung mga nurse niyo po nandito o nasa ibang bansa? Yung panganay ko nasa ibang bansa, nasa Canada. Galing. Yung 2 nurse ko, yung bunso ko nandito sa shipping company. Siyang head nurse sa shipping company. So lahat po professional na, no? Tapos may pulis pa po kayo? Meron po. Yung bunso ko lalaki, pulis sa Quezon City. Ang galing. So lahat po professional. Galing dahil po sa paglelechon niya, no? Sa paglelechon po, tsaka sa sipag na rin. Galing, nakakatuwa. Nakaka-inspire si Sir Ryan. Wow! Ready na para sa tanghalian. Wow, lalaki. Wow! Fresh yan, no? Everyday? Opo. Itong proseso na to, 2 hours to, no? Opo. Nawala na ng konti yung sabaw, no? Pero matagal pa to. Kailangan mawala yung pinaka-juice niya. Tapos hahanguin? Opo. Pag lumabas na yung mantika niya. Pag lumabas yung mantika niya, parang lutong-lutong na siya konti. another salang. Opo. Parang yung kanina, no? Yan, form na siya kasi kanina gutay-gutay. Ngayon, bulaklak na talaga siya.
bagong luto. Ito yung presyo nila. Yan naman ang bituka. Sa pangalawang salang. Iba daw talaga ang lasa kapag gamit uling compared sa kahoy or gasol. Mas masarap. So kahit medyo pricey daw pag uling kesa sa kahoy, Ano pa yung chichar niya? yun pa rin yung ginagamit nila. Ito, gaano katagal naman po? Ito mga ano ito. 30 minutes na lang. Hirap din ang trabaho ni Kuya kasi non-stop halo yan, ano Kuya? At dahil nag-viral nga sila noon, kaya ang dami ring bumisitang ibang vloggers. Tapos ito pa yung isang pinagmamalaki na lang suka na galing pang Quezon. So ito yung chicharong bulaklak na titikman natin ngayon na pinakasikat dito sa Maylaloma. Ang estimate na bigat nito, 100 grams, pero depende sa laki ah. Ito yung pinaka normal size niya siguro. Pero may mga malalaki. May mababigat. Kagaya niyan, doble-doble. May mga giant din. So, depende. Nagre-range yan 100 grams. So, pag 100 grams, 200 pesos. Pag 250 grams naman, 500 pesos. Pag 500 grams, 1,000 pesos. Pag 1 kilo naman guys, 1 kilo ng chicharong bulaklak, 2,000 pesos. So, nasa sa inyo kasi pag umorder kayo sa kanila, pwedeng ipa-chop nyo or pwedeng iuwi nyo ng buo-buo. Kasi ako gusto ko buo-buo siya. So, kanya-kanya yan. Nasa sa inyo. Excited na ako. Yung unang na-vlog natin to, sobrang nag-viral. Ang daming natakam. 2 years na siguro yun. Wow! Parang puso talaga, oh. Heart shape. Ang lumalabas, parang 2 na talaga siya. Sa laki, oh. Wow! Saan siya mga ilang grams yan? 200? Diba? Kulang-kulang. Exciting. Hindi na pinatatagal to guys. Tikman na natin. Good luck. Na-miss ko to. Grabe. Ang nagpanalo dito guys, yung sobrang lutong niya sa labas. At ang lambot-lambot niya sa loob. Yung tipong pagka kinagat mo, may tumutulong mantika. Masarap. I'm sure sa mga nakatry na rin, mag-a-agree sa akin. Pero syempre, hindi naman madalas to guys eh, diba? Hindi nyo naman aaraw-arawin to eh. Try-try lang. Tsaka dapat may kahati ka. Biyakin na natin. Wow! Wow! Grabe yung taba, oh. Hindi ko kayang kagatin to. Sinishare to, hindi sinosolo. Pero grabe, oh. So, ito yung pangalawang itatry natin. So, ito yung parang lumalabas na 100 grams. Ganito kalaki. Yung kaninang kinain natin, 200 grams siguro yun. Parang considered as 2 sa sobrang laki niya, eh. So, ito, yung parang mas less fat in the middle, kasi mas, pero syempre may fat pa rin. Mas, kumbaga, mas nag-shrink lang siya. Mas maliit lang din kasi. Try na natin. Mas maraming crunch. Huwag na nating patagalin pa. Itong napili natin, parang literal na kumain ka ng chicharon. Lahat crunchy. Mas magle-level up pa yung sarap nito pag sinabayan natin ng suka nila. Pusong-puso yung shape niya, oh. Dunk na natin sa suka. Galing pang Quezon to.
Wow. Ito yung masarap na snack na hindi mo kakainin lagi, kaya mamimiss mo. At tiyak na pag kinain mo, mapapawaw ka. Huwag araw-araw Ang sarap, bagay na bagay. Saktong-sakto yung anghang na bibigay ng suka na binigay nila sa akin. Panalo. Sakto yung anghang, hindi yung parang hindi mo na ma-enjoy dahil sa sobrang anghang. Tama-tama lang. May kick lang. Sarap. Panalong pampulutan. Basta for sharing to. Pwede rin pang ulam. Huwag mo lang sosolohin. Okay? So, bituka naman yung itatry natin ngayon, guys. Ang 100 grams sa kanila, 200 pesos. 250 grams, 500 pesos. Ang 500 grams nila, 1,000 pesos. Isang kilo, 2,000 pesos. Same lang sila ng price ng chicharon bulaklak. Pero ang kinaibahan nila, ito, wala ng taba. So, yung pagiging crunchy nito, umaabot kahit isang linggo. Basta hindi nyo ilalagay sa ref. Crunchy pa rin siya. Try na natin. Ang galing. Wala nang taba. So, pag ito ang pinili mo, hindi greasy kainin. So, kung namimili ka, kung dun ka ba sa mas putok-batok, chicharon bulaklak ka. Kung gusto mo mag-munch, naghahanap ka lang ng pleasure ng lutong, na hindi ka masyadong magigilty kasi every bite mo, walang katas ng mantika. Tuyot. As in drain. Ayan o. Tuyot na tuyot. Crunchy lang mabibigay at may lasa pa. Panalo to. Sulit. Basta paminsan-minsan lang. Huwag nyo araw-arawin, diba? Paminsan-minsan lang. Siyempre, hindi natin pwedeng palagpasin ng hindi natin tinatry sa suka. Dahil yung suka nila, panalo. Nag-level up yung sarap niya nung may suka. Pero actually guys, kahit walang suka, ang sarap i-munch to